So sa pagtitrade ba mga Lodi Cakes, ano nga ba yung mga kailangan natin dito? Ano mga gadgets, ano yung mga apps, no? So last video nabanggit natin yung mga useful apps or links na pwede natin gamitin. Dito naman sa video ay pag-uusapan natin kung ano yung gadget at paano iset itong trading view. So dito mga Lodi Cakes ay kailangan nyo talaga mag-invest, no? Dito sa minimum requirements, which is at least meron kayong smartphone at Wi-Fi. So dito hindi naman kailangan na yung pinaka-latest smartphone yung bibilhin nyo or pinaka-mabilis na Wi-Fi, no? Basta dito sa smartphone, kaya niya mag-download ng TradingView and MetaTrader 4, okay na kayo magsimula mag-trade. Isa sa pinakamaganda mag-invest dito ay yung laptop or computer o kaya tablet, no? Basta anything na merong malalaking screen. The more na malaki kasi yung screen nyo, mas better nyo makikita yung mga price history. And dito sa trading, napaka-importante ng price history, no? Kapag kasi alam natin yung price history mga Lodi Cakes, mas malalaman natin kung saan part magkakaroon ng reversal or magre-react yung price or yung current price ng market. Dito din kasi sa course natin, mas magfo-focus ako or mas gagamitin ko yung PC natin para mapakita ko na maayos sa inyo kung paano mag-analyze ng market. So una is kailangan nyo mag-download ng MetaTrader 4. So ang gagawin nyo lang is punta kayo sa App Store nyo or Play Store, then hanapin nyo yung MetaTrader 4, no? So 4 yung gagamitin natin dito, hindi yung 5. Yung 5 pwede nyo pag-aralan nyo once natutunan nyo na yung 4 or paano mag-trade kasi mas madali na lang maintindihan yun, no? So ngayon 4 muna tayo, pinaka-basic start ng trading natin. Then, ang pangalawa is, da-download nyo yung trading view. So, dito papakita ko sa inyo paano iset yung trading view, no? Kung paano natin siya ayusin, ano yung mga kailangan natin dapat gawin bago tayo magsimulang mag-aral ng charting. So, ka-open nyo sa trading view, ito yung makikita nyo, no? So, una, wala tayong account dito. So, una natin gagawin is, kailangan natin mag-sign in or mag-register. So, kiklik nyo lang to, no? Itong part na to, yung sign in, then makikita natin dito do not have an account, sign up. So click nyo yung sign up, then ayan, pag sign up na, mamimili kayo kung paano kayo ano yung way nyo para makapag sign up. Pwedeng Google, Facebook, pwede rin yung email, no? Kahit alin dito. So kailangan nyo muna maghanap. So for example, email, yan, magre-register kayo gamit yung email, and make sure na ma-verified nyo yung email nyo. Ayan. So, ka-register mga Lodi Cakes, makikita nyo itong TradingView home interface natin. So, unang-una, dito sa gilid, no, makikita natin yung watch list. So, yung watch list, ito lahat ng binabantayan yung asset. So, lahat na nakikita nyo dito, yan yung mga symbol ng asset na binabantayan nyo. So, for example, yung Apple na stock, ito makikita nyo dito, stocks, Apple, Tesla, no? So, hindi ikaw naglagay nito. And dito mga Lodi Cakes, pwede tayong gumawa ng sarili nating watch list. So, hindi nyo na kailangan to sa umpisa mga Lodi Cakes itong mga to. So, kung gagawa tayo ng sarili nating playlist. So, una nyo gagawin mga Lodi Cakes, kasi dito, hindi tayo pwede makagawa ng new list. Kailangan natin mag-upgrade para ma-access natin yung feature na yun. So, ang gagawin muna natin is, i-delete natin yan isa-isa. So, makikita nyo yung letter X dito sa gilid ng mga asset, no? Ayan, no? Pag kinilik nyo yan, mawawala sila. Ayan. Hanggang sa mawalan ka na ng watchlist dito. Okay? Tapos pangalawa, ito, pwede yung ibabayan. Hindi nyo kailangan yan. No? Okay? So, yan yung ginagawa natin, mga ngalkal tayo. Tapos, una is mag-add symbol tayo. So, dito dahil tuturo ko sa inyo yung Forex and Crypto, magsasample tayo, no? So, dito meron tayong makikita crypto. Click nyo lang si Bitcoin, yung pinaka-umpisa. Kung mapapansin nyo, maraming Bitcoin na nakalitaw dito kasi iba't ibang broker yan, no? So, ang broker mga Lodi Cakes, ito yung mga company or institution na nag-a-allow sa atin na mag-trade sa asset na yon. So, for example, itong sa taas, ang broker na ito is Binance. So, dito kung ano yung price ni Binance, iba yung price nila sa Bitstamp, no? So, meron silang small difference, no? So, iba-iba siya. So, ang gagawin muna natin is hanap tayo kahit isa lang. So, Binance tayo. Then, Forex, add natin itong GBP USD, no? So, maraming asset or pairs na pwedeng i-trade dito sa mundo ng trading mga Lodi Cakes. Pero, magfo-focus muna tayo sa GU tsaka sa Bitcoin. Okay? Isa din pala mga Lodi Cakes, pag pumunta tayo dito sa all, o kaya pwede naman natin i-search is yung gold, no? Itong XAUUSD, no? Ito yung sticker symbol para sa gold. So, kiklik nyo lang yan. Yan. So, lahat ng kinlik nyo add, yung plus sign dito sa gilid, makikita nyo yan dito sa watchlist nyo, dito sa right nyo, no? So, for example, pupunta tayo kay Bitcoin. Ayan, kiklik nyo siya, tapos click nyo tong see on super charts. Then, mag-open ng new tab,
makikita nyo, ayan. Okay? So, yan yung itsura ng chart ni Bitcoin. So dito mga Lodi Cakes, the reason why tutulungan ko kayo mag-setup ng trading view is marami kasi siyang mga chena na hindi natin kailangan. For example, meron, nakita nyo dito sa background, meron tayong horizontal tsaka grid lines. Sa atin, hindi naman natin siya kailangan kasi masyadong magulo, no? Nakakapagpagulo sa trading natin. And isa kasi sa motto ko, no, sa pagte-trade or sa kahit ano mga nagtatrabaho is kailangan malinis yung paligid natin. The more na malinis, the more na maayos, organized ang ating mga ginagamit, mas makikita natin ng maayos or mas magiging better yung experience natin sa pagtatrabaho, no? So una kong tatanungin is, kayo ba ay more on dark mode or light mode? So kung gusto niyo gawing itim itong chart natin o yung bawasan natin yung liwanag, punta tayo dito sa top left natin, itong letter S na to or kung ano man yung pangalan nyo. Makikita nyo dyan, then meron tayong dark mode. Ayun, no? Pag kinlik nyo yung light mode, dark mode, makikita nyo nag-iiba yung chart natin. So ako mga Lodi Cakes, prefer ko yung dark mode sa gilid, pero yung sa chart mismo, gusto ko white, medyo grayish yung background para hindi siya masyadong maliwanag. So, unang-una is, punta kayo dito sa chart na to, anywhere, click nyo yung right click. Pag nag-right click kayo, makikita natin dito, meron tayong settings, no? So, pagka-click nyo sa settings, ayan, makikita nyo lahat yan. Iibahin natin lahat ng kulay niyan. Okay? Aalisin natin yung mga hindi natin kailangan. For example, punta tayo dito sa canvas. Okay? So, sa canvas, ang papalitan natin dito is yung background. So, kung mapapansin natin yung background, meron tayong solid, tapos meron tayong gradient. So, dito, click natin yung solid para isang color lang siya, wala siyang halo, no? Then, ang pinipili kong background usually is grayish, no? Itong part na to. So, meron tayong white, tapos meron tayong may pagka grayish white, tapos the more na nagbumababa yung kulay niya. Then, ang pipili natin dito is itong banda dito sa part na to, itong may pagka-gray, no? Kasi kung mapapansin natin, compare dito, mas maliwanag yan compare dito. So, mas gusto ko to para less liwanag. Tapos, itong sa grid line, ang gagawin natin is none. Okay, ito yung vertical and horizontal. Pag kinlik nyo yan, mawawala na yung vertical and horizontal line sa likod nito. So, itong crosshair, ito yung kapag minumove nyo yung mouse nyo, makikita nyo meron tayong line pataas, as meron din tayong horizontal line. And dito, kailangan natin yan. So, i-stay lang natin to kung ano man to. Kung gusto nyo gawin black, pwede para mas nakikita nyo na maayos, no? Kasi kapag, for example, nagla-line tayo or maglalagay tayo ng drawing, for example, ito yung pagbabasya ng drawing natin, tapos dito natin ilalagay, kailangan natin makita kung pantay ba yung line. For example, ito, ayan. Tapos, tatapat natin dito. Ayan. So, makikita natin na naka-align na yung part na to dito sa area na to. No? So, kailangan natin yung crosshair na yan. So, huwag natin naalisin. Tapos, dito sa scale category, mga Lodi Cakes, meron tayong text. So, dahil medyo malabo yung text natin, gagawin natin black. Yan, makikita nyo yung mga numbers, ayan, no? Lumiwanag sila, naging black, no? Tapos dito sa font size, mga Lodi Cakes, kung gusto nyo na mas malaking numero, click nyo lang yung number na gusto nyo and kung saan kayo masanay, no? And ako, okay na ako sa 12 na size, no? So far, yun lang muna kailangan natin dito sa canvas. Punta tayo sa symbol. So dito sa symbol, ito yung itsura ng candlestick. So pag sinabi natin candlestick, ayan, no? Makikita nyo, pag zoom in natin, para sila mga kandila, no? So, yan yung tinatawag nating candlestick. Ngayon, kung mapapansin natin, kulay red and green yung kulay ng candle, which is hindi ko gusto. Ako, mas prefer ko yung black and white, no? Mas prefer ko yung simplistic. So, ginagawa ko, itong green na to, ganyan yung pataas. So, kiklik nyo lang is yung white. Tapos ito, kaya, ang ginagawa ko is white, yan. Tapos ito, black. Ngayon, itong body na yan, white and black siya. Pero itong borders tsaka yung wick, gawin nyo siyang black. Lahat. Yan. Oh, 'di ba? So, mas okay siya. Mas nakikita natin na pataas is white, pababa is black. No? Isa pa mga Lodi Cakes, meron tayong tinatawag na indicator. Okay, ito yung indicator. Oh. So, yung indicator na yan yung mga free, merong mga free and merong mga paid indicator na tumutulong sa atin sa pagda-trade. So, for example, itong nakikita nyo dito sa baba, yan ang volume.
So meaning, dito sa area na to, meron tayong bearish volume. Dito naman meron tayong bullish volume. Dito sa course natin mga Lodi Kings, dito ay gumagamit ng indicator. So, aalisin natin yung indicator. Makikita nyo yan dito sa top left nyo. Ayan, meron tayong volume dito. Kiklik nyo lang yung exit. Ayan, di ba? So, mawawala na yung indicator dito sa baba. And mas malinis na siyang tingnan and mas malawak. No? So, ayun yung indicator. So, next na gagawin natin is yung pag-add ng time frame. So, dito sa top left nyo, makikita nyo may letter D. So, meaning nasa daily time frame tayo. So, ibig sabihin, kada candle na to, isang araw yung nire-representa niya. So, dito sa trading natin, sa course natin, meron tayo mga specific time frame na pag-ifo-focus. So, una is yung monthly. So, kiklik nyo yung star sa gilid, no? Ayan, no? Merong add to favorites. Kapag kinlik nyo yan, so, makita nyo na dumagdag yung time frame nyo dito ng M. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis yung pag-navigate natin ng time frame. For example, nasa daily tayo, click nyo yan, malilipat tayo sa monthly. So, ibig sabihin, kada candle, nagre-represent tayo ng isang buwan. No? So, ayan. So, kailangan nyo yung monthly. Kailangan nyo din yung 1 week. So, add to favorite. Kailangan nyo din yung 1 day, which is naka-add na doon. Lagay nyo na lang para, ano. Tapos, ang kailangan isa natin dito sa mga hour is yung 4 hours, pati yung 1 hour. Sa minutes, kailangan natin dito yung at least 30, 15, 5, tsaka yung 1 minute. Okay? So, yan lang yung kailangan natin most of the time sa pagtitrade natin. Meron tayong mga seconds dito, pero ang seconds, magagamit natin to kapag nag-upgrade kayo. Ngayon, hanggat maaari, gumagamit tayo ng free and minamaximize natin yung pwedeng magamit sa free version. So, yan lang kakailanganin natin dito sa course na to mga Lodi Cakes, no? Although, pwede yung pakialaman yung 12 months, 6 months pag nasanay na kayo mag-trade. Pero dito, ito muna yung lalagay natin. So, makikita nyo sa taas, meron na tayong 1 minute, 5 minute, ayan, nandito na lahat. So, mabilisan na yung paglipat nyo ng time frame, no? Ayan, no? Kada kiniklik nyo, nag-iiba siya. No? So, explain ko sa inyo paano gamitin time frame sa mga susunod nating video. Pangalawa, dito sa mga gilid, mga Lodi Cakes, meron tayong candles. Pag kinlik nyo yan, makikita nyo iba't ibang klase ng candle. And dito, nakafocus lang tayo sa candle mismo. Okay, so merong Heikin-Ashi, merong hollow candles, merong line. Pag kinlik nyo yan, line lang siya. Pag kinlik nyo to, iba yung itsura niya. So, kada candles, mga Lodi Cakes, merong iba't ibang gamit yan. So, from the history, merong mga iba't ibang trader na nakadiscover ng mga strategy nila and lahat ng yon nilagay nila dito. Dito sa course natin, candles lang ang gagamitin natin. So, focus lang tayo sa candles. Isa pa sa importanteng factor na paggamit mga Lodi Cakes is yung mga drawing dito sa gilid. Una, kiklik nyo to, itong lines, ayan, makikita nyo lines. Pagka-click nyo yan, meron tayong makikitang trend line. Click nyo yan ng add to favorites, no? Tapos, nakita nyo, may lumabas dito. So, lahat ng i-add nyo sa favorites nyo, lilitaw siya na parang tools na nakahiwalay dito. Kasi kung sabihin natin magdodrawing kayo, iisa-isahin nyo pa yan, hahanap-hanapin nyo pa yung mga kailangan nyo. Pero kung magpe-favorite tayo, makikita natin yan separately para mas better yung pag-navigate ng drawing tools natin. So dito sa line, kailangan nyo itong trend line, kailangan nyo itong horizontal line, then dito kailangan nyo vertical line, tapos yun lang kailangan natin dito sa lines. So dito naman sa pangalawa, dito sa bandang part na to, ito yung Fibonacci tools. And ito yung Fibonacci retracement natin. So dito kailangan lang natin itong Fib retracement. So click nyo lang yan. Yan lang yung kailangan nyo dyan. Okay? Dito naman, so dito hindi ako nagtitrade ng pattern. So move on tayo. Dito naman tayo sa projection. So kailangan natin dito is yung long position, short position, tapos ayun lang. Yun lang yung kailangan natin dito. Okay? Tapos dito sa brush, usually ginagamit ko is yung highlighter, no? Pero pwede rin yung brush anywhere. Kasi pareho lang drawing yan. Itong highlighter, pwede nyo, ito yung pag dinrawing nyo, makikita nyo yung background, no? Pag ito namang brush, ito yung something na parang drawing tool. Okay? So, ako, ginagamit ko lang to for pag nagre-represent ako ng drawing, pag meron akong pinapakita. Pero kayo bala kung gusto nyo i-add sa tools nyo yan. Tapos kailangan din natin dito yung rectangle. Favorites natin. Kailangan din natin yung eclipse. Kailangan din natin yung
Actually, yung Eclipse hindi na masyadong kailangan kasi bilog lang to. And usually ginagamit ko lang to pag meron akong pinapakita, no. Dito kailangan niyo tong text. So alisin niyo na pala yung Eclipse, no. So dito kailangan niyo yung text. Add yung favorite yung text. Tapos siguro yung call out, no, para sa note taking natin. Then I guess yun lang, no. Okay? So, ayan, makikita nyo dito, andito na yung tools natin sa pagdodrawing. So, for example, magdodrawing ako line, kiklik ko yan, ayun. Kung magdodrawing ako horizontal, meron na. Fibonacci, meron na. Okay? Ayan, nilipat ko yung camera ko. So, dito naman sa baba, mga lods, ito, nakita nyo to, may oras. No, yan yung current time ng mundo natin. So, dito, magfo-focus tayo sa standard time, which is yung EST or Eastern Standard Time. So magfo-focus tayo dito sa oras ng New York. So sino yung mga nakatira dyan sa New York o yung mga naka UTC -4, you don't have to worry anything na huwag nyo nang i-adjust to kasi yun yung gagamitin nating standard. So kiklik nyo yan, hanapin nyo yung New York, yung UTC -4. Okay? So kung Pilipinas time, kiklik nyo yan UTC tapos hanapin nyo yung Manila. Okay, alam ko merong Manila dito. Kung walang Manila, ito Manila, UTC +8. No? Pero, focus kasi natin dito is New York. Para di tayo naguguluhan sa market session natin, no? Para lahat tayo iisa lang yung pinagbabasehan natin ng oras. Okay? So, yon UTC -4. Make sure na naka-adjust dyan kasi kung hindi nyo i-adjust to, may chance na magkaiba tayo ng chart, malito kayo, and nagulat kayo na hindi pala nakaset yung time zone nyo. So, napaka-importante nito. Okay? Tapos, makikita natin dito sa taas, meron tayong save. Pag kinlik nyo yan, magsisave na yung chart natin para next time na babalik ulit tayo dito, lahat ng ginawa nyo is hindi mawawala. Hindi mawawala yung drawing, hindi mawawala yung mga analysis natin. And kung gusto nyo na hindi nyo na kailangan i-click yung palagi, meron tayong tinatawag na auto-save. So yung auto-save, automatic na siya magsisave nun and hindi nyo na kailangan i-click yung save. Basta ako pag lumalabas yung save dito, always kung kiniklik yung save. Tapos kung for example gusto nyo mag-share ng analysis nyo, like papakita nyo sa group or gusto nyo i-save for journal, kiklik nyo lang to, take a snapshot, tapos download image. Pag dinownload nyo na yan, automatic na yan pupunta sa downloads nyo, kiklik nyo yan, save, then mapupunta na yun sa downloads nyo. Isa pa mga Lodi Cakes ay, for example, nakikita nyo to, gusto nyo pa ng mas malaking view ng chart, ang gagawin nyo is punta kayo dun sa keyboard nyo, hanapin yung F11. No? So, pagka-click nyo dun sa F11, magfu-full screen yan, mawawala yung mga tabs niya sa baba, pati yung mga tabs sa taas. So, mas malaki yung screen nyo and mas better yung view nyo sa pagte-trade. Okay? Tas isa pa mga lods, for example, naligaw kayo, sabihin natin napunta kayo dito, tas gusto nyo nang ibalik sa pinaka-latest price, hindi nyo na kailangan i-move ng ganyan-ganyan hanggang sa umabot sa dulo. So, ang gagawin nyo lang is right-click, anywhere, tas click nyo yung reset chart view. Yan, mapupunta na kayo sa pinaka-latest. No? So, ganyan ginagamit tong trading view mga lods. Medyo mahirapan kayo sa umpisa sa pag-navigate, pero masasanay din kayo. Ayan, no? Pag-aralan nyo yan. Pwede nyo i-click itong baba kung gusto nyo mas malawak yung time range. Kung gusto nyo naman mas malawak yung price range, ganyan, no? Nakikita nyo yan. Okay? So, I guess yun lang yung kailangan natin dito sa trading view, no? At least, na-declutter na natin to and mas malawak na siya, mas malinis na siyang tingnan. And, yun nga, mas maggagaan yung loob natin magtrabaho or mag-trade kapag malinis yung nakikita natin. Okay?